Marami pa rin talaga ang nagtatanong, nag-PPM pa sa akin kung ano ba talaga ang sikreto ng aming bibingka. Kaya ito, ipapakita ko na sa inyo ang buong proseso kung paano namin lutuin yung aming bibingka. Lahat na rin ng tips at kailangan gawin ay sasabihin ko na rin. Kaya sa lahat ng may mga katanungan dyan para sa inyo, panoorin lang ng buo yung video para makuha nyo lahat ng details. Dito ay gagamit ng 1 kilong bigas. Ang gamitin yung bigas ay yung local rice katulad ng NFA, Sinandoming, or mas maigi sabihin nyo sa palengke na yung maalsang bigas po para sigurado kayo. Ibabad lang natin ito magdamag para lumambot at kinabukasan ay hugasan at tanggalan ng tubig. Sa pagtanggal ng tubig ay dapat wala talagang matira, kaya dapat esalain talaga natin ito para siguradong sigurado tayo. Dito talaga nadadali, kaya minsan ay malabsa yung mixture natin kahit tama yung mga measurements natin, kaya ang resulta hindi nabibiyak yung bibingka. Pagkatapos kong ang salain ay nilipat ko lang siya sa maliit na balde kasi ipapagiling ko na siya sa palengke. Pero syempre bago natin ipagiling, mas maganda na tayo na yung maglagay ng tubig pampagiling para makontrol natin yung tubig. So dito nga ay naglagay lang ako ng 3 basong tubig. Tatakpan lang natin to at babiyahin na tayo papuntang palengke para magpagiling. Syempre commute lang tayo dahil wala tayong 40 units ng luxury course. Boss, magaling ako, boss. Nalalay tubig. Kung narinig yung sinabi ko kay kuya na meron ng tubig yung ipapagiling ko para hindi na niya lagyan, at sinabi ko na rin na huwag niya nang dagdagan. At ito pa, dapat sabihin nyo sa manggagaling na dapat pino yung pagkagaling ng inyong bigas. Kasi pag malaki yung pagkagaling ng bigas ay isa ito sa dahilan kung bakit titigas yung bibingka, kasi para na siyang kanin. At para sa 1 kilong bigas ay gagamit tayo ng 1 kilong niyog. Minimum ito, no, pwede nyo tong dagdagan para mas masarap pa yung bibingka ninyo. Pwede nyo ring bawasan pero hindi na ganun kasarap yung bibingka kasi nga nasa gata talaga yung sikreto kung bakit masarap yung bibingka. At isa rin ito sa mga nagpapalambot ng bibingka. Kaya kung nakabili ka ng bibingka tapos matigas, ibig sabihin nun halos tubig yung sinasabaw lang nun. Dito nga ay nag-add ako ng 1 baso't kalahati ng tubig para maggata. Mas maganda sana kung pure, pero ang hirap naman maggata kung walang tubig. Kaya kung mayroong pigaan sa inyo sa palengke, mas magandang ipapiga nyo na. At nasala na nga natin, nakakuha tayo ng 3 baso ng gata at ito yung kailangan natin para latikin. Bago tayo maglatik, i-add muna natin yung kalating kilo ng puting asukal. Pwede rin kayo gumamit ng brown pero mas recommended ko yung puti. Napapansin ko kasi kapag ka brown sugar yung gamit ko, medyo matigas yung bibingka ko kapag ka lumamig na siya. Nag-add na rin ako ng konting asin, tansya-tansya lang, siguro mga kalahating kutsara, to haluin at tunawin lang natin yung asukal. Nilipat na nga natin sa kawali para latikin. Sa paglalatik naman ay wag masyadong sticky, dapat runny pa rin yung ating gata. Kasi titigas pa ito habang pinapalamig. Siguraduhin malamig na talaga yung ating latik bago ihalo natin sa ating mixture para maiwasan yung pagkaluto nito. Pagkatapos maibuhos ng latik ay haluin ito ng maigi para mag-well combine yung galapong at yung latik. Pag sa tingin mo okay na yung galapong, i-add na natin dito yung 1 tablespoon na yeast. Pero bago i-add, mas maganda kung tunawin muna natin ito sa kaunting maaligamgam na tubig. Sa maaligamgam na tubig ha, para mas mapadali yung trabaho natin kasi mas ma-activate agad yung yeast kapag maaligamgam yung tubig. Hahaluin lang natin to ng maigi para ma-mix ang lahat at pagkatapos ay i-rest na natin to ng 1 hour. Yes, 1 hour na lang, 1 oras na lang kasi nga sa maaligamgam na tubig natin tinunaw yung yeast. Pagka sa tap water lang, dapat mga 2 oras yung resting. Habang nagpapaasa nga tayo ay pwede na nating ihanda yung mga dahon na gagamitin natin at magpapaapoy na rin tayo para uminit na din yung exotic oven natin at magbabaga na rin kasi dapat pagsalang ng bibingka natin ay punong-puno na yan sa baga. So after 1 hour of resting ay nagbabubbles na nga itong ating mixture at pwede na natin itong ilipat sa ating mga molders at lutuin. Konting tips muna dito sa resting, dapat tamang proseso din yung pagkakagawa mo dito kasi malaking factor din to sa magiging outcome ng inyong bibingka. Kaya nagtataka kayo kung bakit nagiging tiko yung bibingka nyo kasi sinunod yun naman yung tamang proseso at lahat ng measurements, baka sa resting nyo yun. Dapat talaga sakto sa bubbles o alsa yung mixture niyo bago niyo lutuin kasi kung kulang yan, nagde-deflate yung bibingka parang tikoy. Pag sobra naman sa bubbles, nagiging tikoy din ang bibingka at maasim pa. Marami talagang factor ang bibingka para makuha natin yung tamang alsa at ang tamang biyak nito kaya hindi natin alam kung saan tayo nagkamali. Nalagyan ko na pala lahat ng molders, ngayon naman ay magsasalang na tayo. Lulutuin na natin to sa loob ng 5 minutes kung saktong luto lang ang gusto nyo. Kung gusto nyo naman medyo toasted yung sa taas ay lulutuin natin sa 8 minutes. Pero nakadepende pa rin sa lakas ng inyong kalayo ha, kaya mas maganda silip-silipin nyo na lang. Isang factor din tong kalayo para magkaroon ng magandang biyak ang iyong bibingka. Sin sample lang to para makapag-recipe tayo kaya tinoasted na namin yung taas dahil kami lang ang kakain. Mas gusto namin yung toasted kaya ganito yung aming outcome. Pero ang bottom nito sobrang puti, walang kasunog-sunog. Gusto kasi namin yung sobrang crunchy pagkagat namin, talagang tutunog siya. At ito na nga yung pinaka-outcome ng ating 1 kilong recipe na bibingka. Dito pala ay nakagawa lang ako ng 40 pieces na bibingka at ang ginastos ko dito in total ay 182 pesos lang kasama na dun ang pamasahe at pwede ako kumita dito ng 600 to 800 pesos kasi 40 pieces times 15 pag dito lang sa kalsada namin binebenta sa lugar namin or times 20 kapag sa online ko binebenta kasi may mga packaging na ako dun. Ilagay ko na lang ang breakdown ng gastos ko dyan sa comment section kaya kapag may mga katanungan pa kayo, feel free to comment down below na lang para masagot natin yan. So dinhin na lang usa kutob ang atong bibingka sa susunod na pod.